Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po ako upang maghatid sa inyo po ng magandang balita. The greatest news in all the world. Lahat po tayo ay umaasa po na magkaroon na po ng magandang balita. Magandang balita na magkaroon na po ng bakuna sa COVID-19. Pagkat ang virus na to ay umiikot po sa buong mundo. Ngunit hindi natin nare-realize po na may mas maganda pang balita pa pala. Na sa virus na umiikot sa buong mundo nung panahon pa ng araw, panahon pa ng Panginoong Hesus. Kaya po pala nagbigay na ng cure ang Panginoon doon. In John chapter 3:16, binanggit po, God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. The question today, are you ready to go to heaven? If you will say yes, how sure are you that you're going to heaven? If you are going to say no, don't you want to go to heaven? So, narito po ang lesson na ito. Sa buhay po natin, tayo po ay nilalang ng Panginoon. Nung tayo ay nilalang ng Panginoon ayon sa kanyang imahe, na nabanggit po yun sa Genesis, since God is our Creator, does He have the authority to give us law? Yes, may karapatan siya magbigay ng law. Kaya nga po binanggit ng Panginoong Hesus na sa John 12:48, He who rejects me and does not receive my word as one who judges him, the word that I have spoken, the same will judge him in the last day. So, yan pong gagamitin ng Panginoon. Another question, does He have the authority to hold us accountable to His law? Yes, meron po siyang karapatan po. Pagkat sinabi po yan sa 2 Corinthians po, chapter 5, for we must all appear before the judgment seat of God, of Christ, so that everyone may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So, our greatest problem, sin, kasalanan. Siya po ang pumapatay po sa ating kaluluwa. Itong kasalanan nito po ay naging sanhi ng ating paghiwalay sa Panginoon. Because of sin, we've been separated to God. Napalayo po tayo. Sapagkat ang sinabi nga po sa Roma 3:23, no, for all have sinned and fall short of the glory of God. So we cannot attain the glory of God. Sapagkat ang kasalanan po, ang sinabi din po sa 1 John, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Tinatawag. Lahat po tayo po ay guilty rito. Lahat po tayo ay apektado ng kasalanan na ito. Na ito po ay matagal na po nabigyan ng cure ng Panginoon. Ngunit hindi natin pinapansin. Mas pinapansin pa natin ngayon ang mga bagay na nangyayari sa physical natin. Why not pansinin mo naman ang iyong kaluluwa sa pagkakataong ito? So, saan ka ba gusto ng Panginoon? Where we are with God. Nasaan ba tayo sa Panginoon ngayon? Tayo po ay nakahiwalay. We have been separated because of the sin that we have done. May kasalanan po tayo. Ano po bang kabayaran ng kasalanan? Sa Romans 6:23, nakalagay po doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo po, eternal life, gift of God. So sin separate us from God, it resulting to our death. What kind of death? Spiritual death and physical death. Dalawa po yan, tinatawag natin. So if you want to know more about this, just message me so that we can study more. So where God wants all people, God wants all people to be saved. Gusto po ng Panginoon na tayo ay na kay Kristo. Why? Kasi po sa Kristo po, nandun po ang pagpapala natin, ang all spiritual blessing, lahat po. Ano yung mga spiritual blessing natin yan? Redemption, katubusan, forgiveness, kapatawaran, no condemnation, wala nang hatol, new creature, bago ka nilalang, eternal life, buhay na walang hanggan, salvation, kaligtasan. So lahat po yan ay nasa banal na kasulatan sa Biblia. Nais niyo pong malaman, babasahin po na sa Biblia po yan sa mga oras na gusto ninyo pong malaman ang katotohanan o malaman ninyo ang gamot sa iyong kasalanan. Lahat po tayo, tandaan niyo po, ay may kasalanan at mamamatay tayo sa kasalanan natin. Kaya nga po muling babalik ang Panginoon. Jesus is coming soon. Why? Sapagkat babalik ang Panginoon upang magbigay po ng kaparusahan sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya at ayaw kumilala sa Diyos. Sabi nga po doon, those who do not know God and does not obey the gospel, in flaming fire take vengeance. Nandong tinatawag. So gusto ng Panginoon po tayo ay makatakas dito. Kaya po ibinigay niya po ang cure na to. The cure is the gospel. And who is the gospel? Our Lord Jesus Christ. Why? Jesus Christ died, buried, and resurrected for us. Ito po, that is the gospel according to 1 Corinthians chapter 15 po. He died for us,
for our sin, He was buried for our sin, and then He was been resurrected to give us hope. Yan po yun. Paano natin susundin to? How can one obey the gospel? So, napakasimple naman po, sinabi ng Panginoon, hindi naman niya tayo pahirapan. We need to die on our sin. Ano pong ibig sabihin ng die on sin? We need to repent. We need to change our life. We need to stop sin in our life. We need to i-put to death all our sin po, lahat ng ginagawa natin. At inaalala din natin ilibing. Ilibing saan? Kailangan natin, we must be buried also in water. Because baptism is burial. So, ito po, symbolize po ng paglibing ng Panginoon. We need to be buried in water in order for the forgiveness of our sin, para mapatawad po tayo sa kasalanan. Kung hindi po, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan. At muli tayong babangon. Bagong buhay na po. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, walk in newness of life. So, paano ba ako maligtas? What must I do to be saved? Narito po. Hear the word of the Lord. Makinig ka. Then believe. Believe in God's word. Believe in the word of God. That ito pong paraan na ito ang mga magbibigay. The prescription of God narito na po para po magkaroon tayo po ng kaligtasan. Then we need to repent. Magbagong buhay po tayo. Not just me say sorry. At higit sa lahat, confess. Tanggapin mo si Kristo. At higit sa lahat, ipahayag mo sa buhay mo si Kristo. At ikaw ay maghugas ng iyong kasalanan. We need to be baptized. Kailangan po natin mahugasan ng ating kasalanan. And after this, kailangan natin mamuhay po ng makadiyos, mamuhay ng tapat, na naglilingkod sa Kanya at patuloy na pinapahayag ang Kanyang salita. Ngayon po, sa maikiling pag-aaral na ito, maikiling share ko lang po sa inyo to. I just want to share the good news to you. Ngayon po, if you want to learn more, you want to know more, just message me. You can reach me at my Facebook account. You can send me on my Facebook Messenger, or you can comment on my YouTube channel. Just search Danny De Vera on YouTube channel. So that's all. Magandang araw po sa inyo lahat, and good day to you. Keep safe. Thank you for listening.